Yes, magandang gabi pong muli, hapon pong muli. Ito na naman po si Mr. Jojo Santego ng Usapang Gali. Ngayon po ay Sabado, ika 28 ng Marso 2026 at ilang araw na lang po ay papasok na ang Abril. At Luzon, Visayas, Mindanao at NCR, maganda po sa inyong araw. At muli po, amin pong inaalala po ngayon, itong araw na po na to, ang aming katropang namayapa nung nakaraang taon. Ang araw ng aming liga na nagkataon po siya'y namayapa dahil bigla po siyang natumba sa oras ng kanyang paglalaro. Ito po ay si Mr. Simbako na aming katropang ibayo at isang taon na po ang kanyang pagpanaw. Gunita po ngayong araw na to ang kanyang isang taon. At sa mga sa pamilya po ng aming katropa si Mr. Simbako, ayan po, muli po ang aming pakikiramay at nasa magandang na po sa ang aming katropang ibayo na si Mr. Simbako. At muli po, shoutout po sa aming President Gaspar Latang na presidente ng Paranaque Net Radio Worldwide at ating pong ibigay ang taos pusong pasasalamat sa kanya dahil ang alam ko po ay siya'y tatakbo ng isang barangay kapitan dito sa Santo Niño. Ito ay pa lang po pagkano pa lang. Hindi po talaga sabagay mahirap pong magsabi dahil wala pang election. Pero sa aking pananaw, kung tatakbo siya ate siyang susuportahan. At bilang isang taga Santo Niño rin, at sana po sa mga ibang kanyang magiging katunggali yon. At marami naman yan sa Barangay Santo Niño tatakbo Yun nga lang, isa na rin sa aming President Gaspar Latam na taga Santo Niño rin po ang tatakbo. Muli po ang aming tropang ibayo, binabati ko po ang aming President Mr. Joey Lorenzo JRK. Ganon din po sa aming ang Los Padres de Santo Niño, ang aming President na si Mel Marquez, Mr. Adli Villapuerte at si Mr. Vice President Rick Gonzales, kay Engineer Alex, kay Mr. Val Marquez at sa mga iba po pong member ng Los Padres de Santo Niño. Ganun din po ang binubuo po naming tropang center, ang aming presidenteng si Junjun Garcia, ayan, si Totong Garcia ang Vice President at mga member po. Ayan, si Mr. Rodel Tayam, ayan, ako po, Mr. Jojo Santeco, si Paking Del Castillo, si Joel Mendoza, at sila Gary Jugalbot, at si Mr. Aryok Villanueva, ayan, si Mr. Alawigan, Bert Alawigan, at sa iba ko pang nabanggit, ayan. Sana po matuloy po ang ating mga ganitong usapin ng pagpapatayo ng isang grupo na ang tanging layunin lang ay masaayos ang isang grupo at magkaroon ng pagpupugay sa ibang nangangailangan ng tulong, kagaya ng mga traffic. Andyan po tayo kung sakaling mabuo tayo. At sa mga nagtatapon po ng basura, alam mo naman ang Barangay Santo Niño, matitigas ang ulo ng mga nagtatapon ng basura. Yun po ang ating mga gagawin kapag tayo ay nakabuo ng isang grupo. Ayan, kaya sa ating mga taga-Barangay Santo Niño, maging respetado po tayo, lalong-lalo na po sa pagtatapon ng basura dahil tayo po ay napupuna. Dahil tayo lang po ang minsan nagiging palso ang ating pagtatapon. Unlike sa ibang barangay, ang ating Karatiga barangay Dongalo, napakaganda ng kanilang malinis.
walang traffic, walang basura na sa gilid. Dapat maging ganun din po tayo. Sundin po natin ang ehemplo na kanilang ginagawa dahil tayo rin po naman ang magkakaroon ng benefits nito. Kaya sana po yung pagtatapon ng basura ilagay na po natin sa tamang oras dahil yung kagaya ng mga tatakbong ngayon tong darating na eleksyon, ang mga kapitan po, ang mga kagawad, sana po maging responsable po tayo. Ilagay natin sa tamang proseso yung ibibigay nating mga duties sa ating mga constituent dahil tayo rin po ang ang magiging magbe-benefits dahil kung walang barangay hindi po natin maaayos ang mga ganitong basura, traffic. Kasi po talaga po ang Barangay Santo Niño po talaga nagta-traffic lalong-lalo na kung may mga event kagaya ng Liga ng Basketball. Andyan yung mga parada sa motor na sa gilid, nagiging cause din ng traffic. Yung pagpaparada ng mga four wheels sa gilid-gilid, nakaka-traffic din po yan. Kaya kung tayo may magiging isang barangay na talagang isusulong yung ganyan na maging kagaya ng ibang kagaya ng barangay Dunggalo nga po, napakalinis, walang traffic. Pag pumasok ka, mga walang nakahambalang sa daan. Di po ba? At ganun din po yung mga tambay-tambay, dapat matanggal din po yan dahil syempre kung mga alas 12 na ng gabi, dapat wala nang tambay sa daan. Kasi yan din po nagiging cause ng krimen. Kagaya yung mga bilyaran dyan, yung natambayan ng mga kabataan, nagiinuman hanggang madaling araw. Tapos yung mga hold-upan po dyan, mga nakawan ng cellphone. Dapat talaga ang ating barangay ay may CCTV. Subalit, wala po talaga CCTV ang Barangay Santo Niño. Sana po yung mga susunod na magiging leader po, mapalagyan na sana ng CCTV ang ating Barangay Santo Niño dahil ilang taon na rin po talaga nagsasuffer po ang Barangay Santo Niño sa mga ganyang Tayo na lang po ang na huhuli. Wala tayong CCTV, tapos ang basura natin napakakalat. Tapos po yung mga nagkakalat kagaya ng asot pusa, sana po ang mga pet owner maging responsable rin kayo sa inyong mga alaga, huwag niyo pakakawalan lalong-lalo na kung may mga basura pong kasi minsan akala natin nakakain ng maayos ang alaga natin pero yun ang nagiging cause po para sila magkaroon ng sakit dyan sa mga basurang yan. Sana po yung mga pet owner talian nyo ang inyong mga alaga. Ako po may alaga pero nasa loob lang sila talaga ng bahay. Hindi ko pinalalabas yan dahil busa naming nililinis ang aming kung saan man sila dudumi. Kasi maging responsable po tayo. Kung gusto nating ilabas ang ating mga aso't pusa, dala natin ng plastic, dala natin ng pandakot. Kasi ganun ang ginagawa ng iba Hindi kagaya ng iba na pinababayaan lang magkalat sa daan. Kasi hindi po tayo responsableng tao pag yun ang ginagawa natin. Nakakadumi na tayo ng daan dahil nakaapakan po yan. Kasi lalo na kung may nakaapak tas naipasok sa bahay, mangangamoy din po ang dumi ang kanilang bahay. So kaya maging responsableng owner po tayo sa ating mga alaga. Kasi po sa totoo lang ako pet lover pero yung iba po nakikita ko na talagang hindi sa pag-aalaga, pinababayaan sa daan. Kawawa naman po ang mga alaga natin kapag nasagasaan. O kaya alam niyo naman maraming mga tambay na utak talangka, 'di ba, nananakit. So kagaya 'di ba sa ibang lugar, mababalitaan mo na lang. Pinalo kagaya dun sa Facebook po, marami niyan. Nananahimik yung aso, pinalo hanggang mamatay. 'Di ba nakaka-shock po talaga yung ganung balita. Ako nga po,
pet lover po ako kasi naaawa ako sa mga taong mga ganyan, yung ginagawa sa alaga, mga hayop. Kasi, ano may buhay din yan Nakakairita lang talaga na may taong ganyan. Kaya dapat talaga kasuhan. Dapat maging, po tayo, maging, sa batas ng animal cruelty. Dapat may ngipin po talaga yan Ilan-ilan lang yung nadidemanda dyan Pero karamihan po talaga walang nangyayari. Kagaya doon sa isang asong umihilang tas pinagpapalo. Hindi po si Axel po pala yon. Hindi yun nakakuha ng, hanggang ngayon di pa nakakuha ng hustisya. Tas may mga panibago na namang nangyayaring cruelty sa mga animal. Dapat po dito sa mga gumagawa niya, alam nyo, kung sa akin firing squad dapat talaga yan Para patas lang, pinatay nila yung hayop, dapat mamatay din sila. Kaso, alam mo naman, batas dito sa Pilipinas, napaka walang, hindi ko nasasabihin kung ano yun. Basta, maging na lang po tayo, mapanuri sa lahat ng bagay. Kasi ako po, sa araw-araw ko pong pamumuhay, ang buhay ng isang hayop, napakahalaga. Makikita ko lagi sa Facebook yung mga itinapon kung saan-saan dahil ayaw na sa kanilang alaga. Ngayon kung ayaw nyo na sa inyong mga alaga, pamigay nyo na lang. Kaya tuloy maraming nag-a-adapt ng mga animal pero kulang sa pagkain. May mga nagre-rescue, ang ginagawa na lang, pinagsasama-sama sa pagkain yung kung ilan man yung pakakainin. Tayo bilang mga mabubuting mamamayan, tulungan na lang po natin yung mga nagre-rescue kung ano yung pangangailangan nila. Bigyan po natin kahit piso-piso, pa-5 pisos, pa-10, pa-100, tulungan na lang po natin. Dahil marami po talagang mga pet owner ang napaka-irresponsible po talaga. Mag-aalaga pag hindi na kailangan, itatapon na lang kung saan-saan, di ba? Ngayon po, sana kayong mga hindi naman pet lover, wag na kayong mananakit ng hayop kasi batas po yan. Kapag kumitil ka ng buhay ng mga aso o pusa, asahan mo may may kalalagyan ka. Kasi kung hindi mo susundin ng batas, sana lahat po ng batas ngayon dapat kaparusahan, dapat parusahan. Di po ba? Kasi sa atin, hindi hindi akma yung ginagawa ng mga taong walang konsensya sa mga hayop. Di po ba? Tapos dito na naman po tayo sa mga road rage. Araw-araw na lang, lagi na lang may road rage. Kahit nagmamahal na ang gas, may road rage pa rin. Ano ba naman yan? Diba? Mababalitaan mo na lang, may nagsuntukan, may binaril. Hindi na nabago dahil halos araw-araw. Minsan may nadadaanan ako, nagtatalo. Ano bang pinagtalunan? May nasagi lang, hindi na lang pag-usapan. Kasi maganda po yung nag-uusap talaga na lang. Huwag nyo nang asahan na magkakaanuhan man kayo. Kasi LTO po ang ngayon, may jurisdiction para kayo ay matanggalan ng lisensya. Sila ang may jurisdiction. Pagkapag pinakita nyo, pinairal nyo ang tigas ng ulo. Kasi sa totoo lang, kagaya sa EDSA, pag may mga ganyang road rage at nagkasakitan, ipatatawag na kayo ng LTO dahil kitang-kita kayo sa CCTV. Dahil nga may NCAP po sa EDSA, di ba? Kahit sa Commonwealth po, ganun din. Kahit sa ibang lugar na may NCAP, kapag kayo ay nagtalo, asahan nyo, LTO na magdidesisyon yan. Ipatatawag na lang kayo dahil sa nangyaring road rage. Kaya kung ako sa inyo, bilang isang motorista, bago kayo umalis sa inyong tahanan, bigyan nyo muna ng pansin ng inyong mga sarili. Magdasal-dasal kayo.
At pakita nyo na bago kayo magbiyahe, maganda kondisyon ng mga isip nyo, hindi kayo mainitin ng ulo. Kasi po kaya nagiging mainitin ng ulo ng isang motorista, siguro maraming problema ang kinakaharap. Sana hanggang sa pagdadrive hindi nyo po nadadala yan. Di po ba? Kasi pag nadala nyo yon, bandang huli kayo rin ang magsasaper. Kaya sumatotal, maging maging mapagkumbaba. Kasi daraan at daraan ng araw, magiging masaya ang inyong pamumuhay. Unlike sa lagi kang magagalitin at hindi mo mararamdaman na mali na pala yung ginagawa mo. Diba? Kaya nga, ito, meron po akong babasahin na isang verses sa Bible kay Isaiah chapter 63 verse 4 up to verse 6. Sabi dito sa Bible kay Isaiah, pagkat ipinasya ko ang araw ng paghiganti at sumapit na ang taon ng aking pagtubos. Nagulat ako at tula na isang mang umalalay at ang aking galit ay umalalay sa akin. Tinapakan ko ang bayan sa aking galit, pinisa ko sila sa aking puot at ibinubuo sa lupa ang kanilang katas. Ito po yung sinasabi ng ating Biblia kay Isaiah. So, ibig sabihin, ang galit po, inaalalaya ng kagandahan loob. Huwag po tayong, kapag nagalit, huwag yung todo-todo. Maging mapagkumbaba po tayo. Kasi po, kapag pinisa mo ang puot, ito'y nagiging, kumakalat, nagiging, kumbaga, trahedya. Kapag kumalat na ang iyong puot, baka makapanakit ka ng sobra sa nararamdaman ng taong kaaway mo. Di po ba? Kagaya nangyayari sa iba, sa sobrang galit po, nakakapatay. Di po ba? Kaya maging po tayo mapanuri. Kasi hindi po lahat ng bagay na nandito po sa mundo lagi pong may katwiran. Dito naman po tayo sa sinasabi ng ating krisis sa langis. Ang dami pong nagsasalita rito sa krisis sa kinakaharap natin dahil sa gera sa gitna ng silangan. Maraming nagsasabi na magla-lockdown. May magsasabing ang LPG tataas, magiging 1,500 na kada tangke. Tapos yung iba nagsasarang gas station. Tapos sinasabi aakyat na sa daan-daan ng magsasara. Di po ba napakalungkot ng balita? Yung po sinasabi ko na ito ngayon ang pangangailangan natin, ang maging mapanuri. Magdasal po tayo lagi na sana lahat ng krisis na pinagdadaanan natin malampasan. Kasi po pag hindi tayo mano sa langit, humingi ng tulong, lahat po ng mga bagay na nangyayari sa atin at mangyayari. Dahil sa totoo lang po, ang nangyayari po sa gitnang silangan, sa paggigera ng Iran sa ibang bansa, po yan, na sa Biblia. Nandun na, nakalagay na yan, na kapag hindi na awat or hindi na natapos yan, ang maraming tao ang magsisisi, na magsasaper, merong talagang magkakaroon ng krisis sa buhay na dinaranas natin, lalong-lalo na nga rito sa
nangyayari sa ating langis, tumataas ng tumataas. Ang mangyayari po dyan, kapag hindi napigilan ng pagtaas niyan, marami na po talaga magsasarang negosyo. Katulad ng mga gas station na yan. So, dapat talaga handa tayo. Ipagdarasal na lang natin na sana lahat ng bagay maging maging malampasan natin. Yung mga darating na unos, ipagdasal natin na wag nang tumama sa atin. Meron pa tayong kakaharapin. Kagaya ng lindol na nangyari sa Thailand, di ba? 30 floors ang bumagsak. 'Di ba? Napakalaking uno sa ating buhay kahit nasa ibang bansa yan, nasa Thailand yan. Kailan nangyari yan? Kanina lang po. March 28. Dahil sa lindol, kaya bumagsak ang isang 3 stories na na building. Di po ba? Nasa Biblia din yan. Kaya tayo mga tao, wag tayong kakalimot sa Panginoon Diyos. Dahil yan ang ating buhay, ang Panginoon Diyos. Siya ang mag-guide sa atin lahat. Kaya nga po maraming mga pumapasok na grupo kagaya ng Couples for Christ. Ayan. Member po kami dyan. Tapos, yung mga Knights of Columbus, ayan, isa po rin yan na for the God's sake din po yan. Tapos yung mga ibang grupo po, nakakatulong po sa atin yan na pag-aanin ng ating buhay. Kasi po kung malapit tayo sa Diyos, kahit anong unos ang dumarating sa atin, nalalampasan natin. Kasi hindi yung kagaya ng walang Diyos sa buhay mo, puro kadusa. 'Di ba? Ang mararamdaman mo puro dusa. Unlike na lumalapit ka sa Diyos, na naiibsan yung mga alalahanin mo sa buhay. Di po ba? Malaking tulong yun. Kaya nga maraming mga tao po ang nagpapakamatay. Kasi po, wala na pong sila. Wala nang malapitan. Kagaya po doon sa isang bata na ilang araw nang nawawala. Batang babae po to. Akala ng mga pulis sa investigasyon nila, akala nila ni-rape, yung pala may depression. Kasi nga, dahil siyempre pag may depression po, kung ano-ano pumapasok sa isip nila. Di po ba? Kagaya lang din yung tumalon sa may MRT. Depression din po yun. Ayon sa investigation, dahil nabubuli din sa school nila. Kaya dapat ang mga magulang po maging papanuri sa ating mga anak. Yun ang dapat gawin natin, hindi yung kung ano-anong ginagawa natin, kasi busy tayo sa cellphone, sa sugal, kung ano-ano pang hindi natin nababantayan ng mga ginagawa ng ating mga anak, na dumating na pala sa puntong na-depress na dahil walang malapitan para hinga ng hinaing ng kanilang problema. Lalong-lalo na po sa school. Kaya nga ako po, ang aking anak, tinatanong ko kung may problema sa school. Sabi niya, wala naman. Sa bagay, minsan ang bata, kahit may problema yan, di nagsasabi ng totoo yan. Pero ikaw bilang isang magulang, mapanuri ka dapat. Di po ba? Dahil maraming nangyayari ngayon na nagpapatiwakal na lang dahil nga sa napaka konting problema, hindi na malutas, akala nila wala nang tutulong. So, ayun, sana maging mapanuri po tayo bilang mga tao, bilang magulang. So, yun, sana kagaya ng babalik ako dito sa banta ng energy lockdown. Mapanuri po rin dapat tayo rito kasi hindi po biro to. Yung banta ng energy lockdown maraming rito, maapektuhan. Siyempre dahil sa manatatiling tension nito, lalong-lalo na yung nangyayari sa gitnang silangan, di ba?
kabilang na rin dito ang mawawala ng supply ang Pilipinas dahil nga sinasarado na yung ibang pagkukunan natin ng langis. Hindi makapunta ng Pilipinas o makapunta na ibang bansa. Ang hirap lang dito, marami pang nakikisawsaw. Lalong-lalo na yung mahilig sa politika ha. Kasi po yung iba sinisisi sa presidente ang nangyayari. Hindi po naman kasalanan ng presidente yan. Kasi ang presidente, nakaupo lang yan bilang presidente. Hindi siya yung gumagawa ng issue sa gitnang silangan na sinabi niya bang maggera kayong dalawang bansa para lang mapagdikatahan ako ng mga aking nasasakupan. Hindi naman ganun yun, di ba? Kaya sana sa kayong mga nakikisulsul dun sa iba, huwag yun nang gawing dahilan ng presidente para sabihin yung walang ginagawa. Kahit naman sino, kung sinarado talaga ang daanan ng pagluluwas ng langis, may magagawa ba presidente doon? Wala. Diba? Ang layo-layo na nga natin sa gitna silangan, sisisi nyo pa si presidente. Buti nga ako, hindi ko nasisisi ang presidente namin dito dahil wala naman siyang ginagawa masama. Diba? Ganun din so sa ating mga presidente nating mga nasasakupan sa grupo. Wala tayong masisi sa presidente natin sa Tropang Ibayo. Wala tayong masisi sa Los Padres nating leader o presidente. Dahil wala naman silang ginagawa masama, di ba? Ngayon, kung malakas ang loob nyo mag-issue, sabihin nyo kung anong problema nila. Di ba? Kasi tayo mga member or mga tayo, officer, tinitingnan natin yung kalidad ng kanilang trabaho bilang presidente. Kagaya namin dito sa bubuhay naming grupo, ang Tropang Center. Sa nakikita ko dito sa aming presidenteng si Junjun Garcia, wala naman nagiging problema. Dahil itong taong to, walang ginawa yan kundi umuo lang ng umuo. Pag sinabi namin ganun, oo lang siya. Di wala problema, di ba? Masaya lang siya, lagi siya nakangiti. Ganun din po ng aming Vice President na si Totong Garcia. Di ba? Kaya happy lang tayo, wag nating seryosohin ang nangyayaring problema sa ating bansa. Kasi yung iba gustong makisawsaw, kahit walang problema, bibigay ang problema. May masisi lang kahit wala namang ginagawang masama. 'Di ba? 'Di ba mga tao ng Pilipinas, ganun ang style nyo, para ang isang tao kahit walang ginagawa ang presidente sa pagbibintangan, sasabihin kahit droga, hindi naman nagdodroga yung tao. Nakita nyo bang on the spot nagdodroga? Meron nga kayong pinakita noon, hindi naman niya kamukhang kamukha, halatang ginawa lang pinulbuhan lang ang mukha. Di ba? Kaya sana sa ating mga kababayan, tigilan nyo na yung mga political natin, ambisyon na para lang may sabing etong isang dapat ipasok sa pagiging mas mataas sa antas ang pagiging presidente. Wala pa nga sinisira nyo na. Ang ganda naman ang ginagawa ng presidente natin ngayon. Sasabihin nyo walang ginagawa. Wala namang ginagawa yung vice. Wala nang ginawa kundi lumabas sa bansa. Di ba? Kaya sana yung nagmamahal na mga kaalyado ni former President Rodrigo, sana po maging tayo rito, mapanuri, maging patas tayo. Para umunlad din ng ating Pilipinas. Sana hindi yung puro paninira, kagaya ng mga vlogger niya. Wala na ginawa kundi gumawa ng fake news. Kaya wala talaga, hindi ulad talaga Pilipinas niyan kung puro fake news. Kasi wala namang ginawang masama, pinapapasama nyo. Lalo-lalo na yung asawa niya, kilala, may nakita akong adik, sinabihan ng adik, di naman nag-a-addict
yung taong asawa ni BBM, di naman nag-a-addict yun, sasabihin yung addict. Tsaka mataas ang standard niyan, nakatapos po ng pag-aaral yan. Hindi po kakaya ng ibang addict yan, nasa sobrang problema, talagang addict. Hindi mawala ng problema. Di po ba? Kaya sana po tayo, tigilan na yung mga ganyan-ganyan. Move on na tayo. Kasi marami tao pong nag-aaway, hindi magkatugmang prinsipyo. Para po tumugmayan, magkaisa. Diba? Parang sa nagbanggaan lang yan eh. Kapag hindi kayo nagkaisa, hindi nyo maayos problema. Ano mangyayari? Magkakasuhan kayo. Bandang huli, pareho kayong talo. Diba? Eh kung kunin nyo na lang yan na aregluin nyo na lang kung ano problema. Diba? Dapat ganon, areglo. May nangyaring pag-uusap. Hindi kagaya sa ating bansa, puro paninira. Wala nang nangyayari. 'Di ba? Mga senador natin, pag nakakita ng konting lusot do sa para may masabi do sa presidente, magkakaroon ng speech. Sasabihin ganito ang nangyari. Di po ba? Kaya kailangan maging mapanuribong tayo eh. Hindi po tayo yung laging loosey. Dapat maging klase rin tayo. Hindi yung wala nang kakwenta-kwentang pag-uusapan, paklas nyo pa yung usapan kahit hindi naman karapat dapat at hindi naman totoo, di ba? So, yun lang po, sana yung mangyayari sa atin ngayon na kinakaharap natin problema sa langis, masolusyon na naman ng maayos ng gobyerno yan. Magtulong-tulong, hindi yung sisirain lang natin dahil may sarili tayong interest, di ba? So, marami tuloy na nagkakaroon ng yung langis po natin na luma, binibenta ng mas mataas pa sa presyo na itinaas ng nung market. Di po ba luma yun Dapat ang binibenta yung bago Kaso wala nga tayong makuhang bago dahil naiipit nga po ang pagbibiyahe sa atin. Pati ngayon ang mga baboy nagiging 500 na kilo. Dahil siyempre yung gumagamit ng langis na pang biyahe-biyahe, kapag yan tumaas sa ating mga mamimili yan, sa atin yan, ipuputok yan. Kaya sana yung ganyang usapin, itigilan na natin, magkaisa na lang tayo. Subukan natin magkaroon ng kapayapaan na itutulong natin na para matapos na ang problema sa langis. 'Di ba? Kaya sana rin pagdasal natin matapos na yung gera para naman umusad na tayo sa tamang landas. So, yun. Sana lang na yung mga problema pang iba masolusyonan ng ating gobyerno. Hindi po tayo dapat na lagi na lang na dumedepende sa away politika. Dapat maging mapanuribong tayo. Di po ba? Kaya sa aking mga kasama dito po sa media, kay Rico Areglo, kay Rihino Kapua, at sa aming mga kay Mr. Sino ba yun? Oro, Mr. Oro, yan, ang mga kasama namin dito. Shoutout po sa inyo, hindi tayo nagkikita-kita. Pero sa susunod, sana magkaroon tayo ng sama-sama para sa isang event na tayo-tayo lang mga media. At shoutout din po sa aking pamilya Winnie Santego, at sa aking mga anak, at sa aking mga apo si Sayon at si Sio, ganun din sa mama at papa niya, at ganun din po sa mga aking kumadre at kumpadre, at shoutout po sa kanila. So, okay na ako? Pwede na? Pwede na ako? Sige. Ngayon po muli magpapaalam na ako, at meron pa akong papupuntahan na
na isang kaibigan, dadalawin ko lang. Kaya muli po, nagpapasalamat ako sa Paranaque Net Radio Worldwide sa aming president na sana kung sakali po mo siyang tumakbo bilang kapitan ng Santo Niño, suportahan po natin siya at ganun din po ako susuporta sa kanya bilang isang aming presidente. Muli po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na sana'y gabayan niya tayo sa ating lahat ng ating adhikain at ibigay niya sa atin ang kapayapaan ng buong mundo. Maraming salamat po, God, at God bless po sa ating lahat. Siya nawa.